Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 29, 2023. Mula po dito sa Missouri Trinity Parish, dito po sa Balik-Balik sa Tagalog. Atid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa aklat o sa mga gawa ng mga apostol, chapter 9, verses 31 to 42. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Aeneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Aeneas, ani Pedro, pinagagaling ka ni Jesucristo. Tumindig ka't ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Joppe naman may isang alagad na babae, ang pangalay Tabita. Sa Griego ang kanyang pangalan ay Dorcas na ang ibig sabihin usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Ng mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Joppe ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Joppe. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos sumarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Joppe, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa ating pong narinig na pagbasa sa ating unang pagbasa sa mga gawa ng mga apostol ay ang pagpapagaling ng mga alagad, lalo tigip ni Pedro sa 2 tao na nagkasakit. Itong lalaking paralitiko at itong si Tabita. Siguro maganda na sa araw na ito, sa pagtatapos ng ating ikatlong linggo, ang panawagan sa atin ay magbangon, kung saan pinabangon ni Pedro sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesucristo at sa pamamagitan siyempre ni Jesucristo ay gumaling at nabuhay muli itong dalawang ito para bumangon at magbalik sa kanila pong gawain sa kanilang paglilingkod. Isang lalaki, sinabi ni Pedro sa ngalan ni Jesucristo, "Bumangon ka," at ganoon din naman si Tabita na kung saan halos patay na. Na ito ay madatnan pero nabuhay dahil sa pangalan ni Jesucristo. Yan nawa, anuman po, lalo tigit kayo ng mga nakakaranas ng
ng hirap dahil sa sakit, ay huwag po tayong mawala ng pag-asa. Huwag po kayong mawala ng pag-asa, no, dahil ang inyong kalagayan, ang inyong sitwasyon ay maaaring gamitin ng Panginoon upang mas marami pa ang sumampalataya. Siguro isang dahilan, no, at isang kasagutan na po pwede natin makuha dito. At kung sakali kayo po ay nagtatanong kung bakit ninyo naranasan ito, kung bakit kayo ang nagkasakit, kung bakit kayo ang namatayan, ay dahil gusto ng Diyos na kayo po ay gamitin ng Panginoon para mas mapatatag pa o kaya naman ay mapasimulan ang pananampalataya ng mga tao sa Kanya. Lahat ay mayroong dahilan, lahat ay mayroong misyon na dapat nating gawin, dapat nating pasimulan. Kaya sana po, no, higit sa ano paman sa araw na ito, makuha niyo po ang mensahe ng ating Panginoon na nagsasabing tayo rin po ay magbangon na, tayo po ay muling maglingkod. Muli natin palakasin ang ating buhay upang mas marami pa tayong mahikayat sa pananampalataya. Magbangon na tayo, huwag tayong manatili na nakahiga, huwag tayong manatili sa pangit, no, na kalagayan na wala tayong magawa. Dahil tanging si Kristo at laging kay Kristo, tayo po ay muling babangon, tayo po ay muling palalakasin. Muli po, mula pa rin dito sa simbahan ng Most Holy Trinity Parish dito sa Balik-Balik. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.